Rin ikaw kabombong nagalantaw nagapamati sa Good Morning Philippines. Sa sining nga matinoon kabombo may ara sang istorya nga ipakigbahin sa inyo ang Good Morning Philippines. Istorya ini nga may tigulo hutik o kun whisper. Lain ini sa hutik sa una, sa hutik sa gabi. Naraya hutik sa Good Morning Philippines. Istorya ini sang pagtinguha agud protektahan ang aton nga tunang manggada ang aton mga kabukiran ang aton nga mga kakahuyan. Maangot ini naton sa nagkakalahinabo subong mga kalamidad na eksperyensahan sa nanoy tuhay nga mga lugar diri sa Pilipinas bangod sa sunod-sunod nga mga bagyo. Kitaan man to ninyo sa Cebu bangod sa pagkaguba pagkakalbo sa ilang mga kabukiran ang motong resulta. And even diri sa pila ka part sa Iloilo na eksperyensahan recently madamo man nga mga baha bangod gani sa pagkakalbo sang aton nga mga kagulangan sang aton nga mga kabukiran. Pero may mga tao nga gusto or handom gid nga ma-restore kag ma-rehabilitate kag mabalik sa iyang nga natural nga forma ang aton nga mga kabukiran ang aton nga mga kakahuyan. And agod nga istoryahan kita ari subong sa aton nga live studio sa Bombo Radio Iloilo ang aton nga storyteller si Engineer Nilo Hardeles. Engineer, good morning. Welcome to Good Morning Philippines with Bombo Ayan and Bombo G. Happy Sunday, Engineer. Ayong aga Bumbo Ayan, kag Bumbo Gisa, kag sa imong tagpalamadi kag sa mga viewers. Excited na kami mamati sa imong mga istorya. Engineer, kag hindi lang ini ordinaryo nga istorya ini sang kung paano dapat naton tungdan naton nga responsibilidad sa aton nga palibot, sa aton nga kalibutan, Engineer. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers in the trees and the fireflies in the night, and the water in the wells. They are back. These are among the many wonders of Hutik, the power behind the greening of Mount Karaitian. The Adapa Mountain Project of the Rotary Club of Iloilo South, RI District 3850. Mount Karaitian is located in Sitio Dalandanon, Barangay General Luna, about 22 kilometers north of the town proper of Barotac Viejo, province of Iloilo, Philippines. Hutik is the story of transformation. Originally, the 42.426 hectares portion of Mount Karaitian was denuded with patches of natural forest. Local poverty and lawlessness, lack of social programs and development exists. More so, livelihood, health, and sanitation were among the many issues the Rotary Club of Iloilo South has to tackle along with restoration, conservation, and maintenance, and aside from the many challenges, fires, stray animals, landslides, we would encounter along the way. This requires commitment, dedication, and outpouring of effort to reverse the situation and consequently provide sustainability as our share of responsibility to save Mother Earth that had been ravaged and squandered of her natural resources. Our humble contribution to the world and legacy we offer to generations to come. Through initiatives such as the Adapa Mountain Project, we are dedicated to reforestation, sustainable agriculture, and water resource management. These efforts not only restore ecosystems but also empower communities by creating diversified livelihoods, enhancing spiritual foundation, and fostering climate resilience. How do we do it? And how we did it? These are the central practices we initiate for the achievement of our goal. First, living ethically to cultivate healthy behavior. Second, redirecting motivation to emphasize that the cause of suffering is craving, greediness. Third is training attention is to practice one-pointedness and loving kindness.
Fourth is refining awareness. Clear awareness heals and transforms. This is the antidote to the epidemic of the world. Dissociation, mental illness that cause major destruction to our environment. Fifth, cultivating wisdom. Wisdom is much more than knowledge. Knowledge informs us, whereas wisdom transforms us. Knowledge is something we have. Wisdom is something we become. Whereas knowledge simply requires information, wisdom requires understanding it. It is the truth. If this truth is understood, who will not listen to the hutik, to the whisper, to the inner voice, the muscle of the soul, the subtle but powerful energy force of hope, the fashioner of all things, the inner instructor, the teacher who will always guide us, the teacher who is the very self of ourself. Lastly, the most important is serving others, the practice of altruistic life. Furthermore, our initiatives on establishing Señor San Isidro Labrador Chapel, supported by the permanent priesthood. And I'm going to mention Father Robert Amalay, and regular religious services has advanced community unity and fostered spiritual foundation to the stakeholders. Now, Mount Caratian is covered with lush green forest with grown endemic trees. The once Kugunaland surrounding the foot of Mount Caratian is now planted with fruit trees and thousands of dwarf coconut trees, aimed to develop diversity and sustainable livelihood. The Adapa Mountain Project, led by the Rotary Club of Iloilo South, has brought about positive changes in the community. The increase of self-reliance, sustainability, and improved living condition has enabled the residents to lift up their life as well as their well-being. Overall, this project has significant impact on the environment. After all, the return of the groundwater in the wells at the foot of Mount Caratian is our priceless treasure. Mother Earth has rewarded us with aquifer. The Rotary Club of Iloilo South remains hopeful, highlighting the deep connection between environmental protection, sustainable development, and community well-being. Allow us, therefore, to share our other contributions and initiatives with the environmental protection, conversion, and sustainability. The active participation in policy making as NGO, private sector organization member of the IDC, the Infrastructure Development Committee, and the before National Economic Development Authority, now DepDev, Region 6, Philippines, underscores our commitment to the conservation, protection, restoration, and sustainability of our environment, with emphasis on headwaters, its headstream orders, and watershed or catchment. Then we also going to advocate for the development of the hybrid solar, water, green hydrogen, fuel cell, baseload utility, power plant, renewable energy. This is to address the power supply shortage in the event our coal-fired power plants will be decommissioned in 2026, which power generated comprise of 52% of the supply. This will be aggravated by the dwindling of our natural gas in Malampaya, which experts calculated to run dry in 2030. This natural gas generates about 3,400 megawatts of power. Our next effort is to develop a prototype of community off-grid RE to be built at the foot of Mount Caratian, harnessing the fresh water supply derived from greening of Mount Caratian of Adapa Mountain Project in 2004. We hope to realize this dream before our contract ends 4 years from now.
During the 20th anniversary of the signing of the Adapt Mountain Project last September 23, 2023, past President Udol Figura stood at the pivotal spot at Mount Caritian. To the left, the flourishing greenery showcased the success of the planted portion, while to his right, the stark contrast of the unplanted area underscored the transformative power of the initiative. On the other hand, on April 25, 2024, at the height of El Nino, drone shots were taken. It revealed in the background the curve of Mount Caritian with the surrounding areas, highlighting the vulnerability of the mountains to excessive runoff and massive soil erosion to the catastrophic raging floods. These very disturbing images of destruction likewise exist in the mountains of the municipalities of Ahoy, Sara, Estancia, San Dionisio, and Balasan. They set up the cornfields in the mountains. What an unscrupulous practice. No wonder these particular places always suffer from the wrath of nature. Where are all the birds? And all the fireflies in the night? And all the bees now? Gone? No. Let me tell you, all the birds and all the fireflies in the night, they have found their sanctuary in Mount Caritian. And about all the bees, they are monitored, doing a good job, pollinating in the coconut plantation. We hope that this presentation of Hutik will instill urgency to serve and save Mother Earth ourselves. Let's save Mother Earth. We can do it. Thank you. Wow. Talaga pamati ka lang mo, G, sa classroom ba lang. Gina-recite ang mga favorite natin ng mga poems ng elementary kita. Ang kay NVM Gonzales. Behold the bountiful land. Oh. The young hills in the corn. Alagay sa phone niya na. In the green rivers home, children are born. Engineer Hutik. Nga Hutik ang tawag naton sa ining inisyatibo naton sa aton nga Adapt the Mountain Project, Engineer. Ang Hutik, sa hiligay nun, ina nga mga tinaga. To whisper, murmur, speak very softly, speak in an undertone. The Hutik or whisper, the source of hope. And the power force for positive change. This either instructor has true self within us, always available to guide us. Hindi na siya konsensya. It's the Holy Spirit. It's communicating us and always nurturing us. Okay. So, ang initiative nga ini, it started sang 2004. Duha ka dekada na. Oo, sang ginsuguran ini. Ang ini nga bukid dara, Engineer, kundi ko sala daw ang area niya is daw mga masalusobra 24,000 ka hektarya. And sa nga time, Engineer, totally kalbukid saya ang bukid nga ina, Engineer. Ang ina ng mga kadutaan, natawag namon sila Kugunal, Lamgod, kag ang may massive dito nga kaingin, kag bakanti ang kadutaan, panguling, kag tapos damo sang lawlessness. We are being challenged. Pagsulod namon to, kadamo kami sang problema about lawlessness. Kag tama kabudlay kay may mga extortionist panggid nga mga mas sugata namon. Kag ang amon sila nga kinahanglan i-instill gid niya sa pumuluyo ang central practices nga na-mention na akong closing nga kag ina. Kag ang ina, we have to
teach them by doing those central practices kag na 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 convince namon ang pumuluyo ang mga stakeholder kay inang adap ang mountain nga ina na may ara ina sang livelihood kag incidentally na develop namon ang plantation sa palibot sinang Mount Karaityan. Subong kung ng taon mo, mulang na ang porsyon sang kabukiran nga fully green, maintained, kag na-restore ang iyang ecosystem. Kag sa matuod lang, damo kami da siyang lagko nga manog, nga wala iyaga pamuntog. O galing kung mabadaan siya sang kalanon nga mga ilaga, kaya mo nang problema namon siya una, ang ilaga, kaluluoy manok sa mga pumuluyo. Ginatulo nila bilog. Lagko na sila. And become part now of our community. So ina nga lugar na kahatag na siyang livelihood sa pumuluyo, mga sisinta na sila ka tao kag sa palibot sina ang pagsalin sa pagsugod namon 25 anyos na almost no 21 na ang mga kabataan nila na so mga professional na kag adamo na sila mga abroad subong ya may mga salakyan na sila kag ang nadulong na nila sa kabataan nila, mga motor, kundi motor sa lakyan. Kapin pa, ginadala namon sa heavy equipments. Ginimuan namon sa mga taytay, tapos ang mga kalsada, mga connect. Although, ginsudlan naman sa sang gobyerno, kag marami na sa mga ngamon nga kalsada. Then, ang mayara pa kami dayon sang ginapatindog nga simbahan. Halos kada tuig mayara kami dira sang may ginapakasal. May mga mass wedding kami da kag ginakadtuan man siyang mga misyonero siyang missionary for the Lord's table iya sang Mensa Domini ang mga nagabalayo pala na siyang yelo kag si Father Robert Amalay, nagamisagin na sa dira kada Domingo. Sabado pa lang ara na siya. Kaya ina nangin sentro, ina siyang 3 ka barangay, kag ginabisitahan niya. And aside from that, Adapa Mountain, we brought the Christ in the community. Kaya naglain. There's a complete turnaround in the spiritual, emotional, kag hasta mga physical aspects ng mga pumuluyo dira. Kag makita mo na subong sa mga kabataan, you will be happy and you will be glad nga kapulait, ka-relihiyoso kanami sang ila subong ng mga kabataan. Kag ginsugda na mo na siya sa mga kabataan na. Kag ang produkto ara na after 21 years. Oo. Paano naton padayon nga ginapahanumdom, gina-convince sa mga pumuluyo nga mag-isa sa sini nga environmental preservation engineer kay sana sila na kayo may mga kabataan naman sila subong nga ang natudlo naton sa ila kung paano i-adopt in ang mountain matudlo man sa mga kabataan subong engineer. Ang edukasyon kag ina siya hindi lang na nga ginatudlo mo nga just by telling them, but we have to walk the talk. Yes. Himuon ta gid na siya kag ipakita gid naton kag i-instill gid naton sa ila huna-huna nga ini mayara siya bala sang stark contrast. Di iniyaho lantawon mo na subong kaluluoy gid ang amon nga mga kasapaan ginasudlan sang bunod tapos maawas ang tubig sa amon daya nga area wala na dayan nagakatabo na pero sa pihak nga mga kasapaan gakapanas ang sapa gahalin tapos hindi lang duta ang maapektuhan hasta ang imong nga pananong kay ang iyang mga topsoil ginahalin sang tubig. So ang duta hindi na siya productive.
kay ginapalabis ang mga tao sa subong ang mais. Yes. Yes. Mais gid ang mga nakabulo subong sa mga kabukiran. Pero dito sa Mount Caraichan, oo. Anong Karait yan. Caraichan? Oo. Caraichan. Anong kalabanan nga mga ginpangtanom dito nga mga sahi sang kahoy gani engineer? Ang gapalibot na subong, we have already 15,000 dwarf coconut trees, mawa, mga golden yellow. Nagaproduce na siya subong sa mga products, may mga kopras na kami, and then may ara kami sa mga coconut husk, dira nga ginagaling, may kukukwire siya, may fiber siya. Ang kukukwire, ginahimo namon na siya abono, kay continuous ang amon nga pag-abono. Sina to produce at least 100 to 100 plus coconut trees per coconuts per tree. Binyo mo makita nito sa amon nga lugar. Adlaw-adlaw balaya ga-harvest kami. Adlaw-adlaw na siya all throughout the year. Kaya may cycle. Mga coconut, nagapamunga na siya. Mga 100, 150 kung maayo ang imo pagsagod. No? Kagtapos, ang iya sina nga pamunga, ma-harvest mo na siya 4 times a year. So quarterly, isa pulon mo gina ang bilog nga coconut plantation. So kada adlaw subong ang amon nga production mga 1,500 to 2,000 ka nuts ang adlaw. So ang challenge na kay wala siyang government support, no. Ang Region 6 amo na yung pinakanubo sa coconut plantation sa bilog nga Pilipinas. Kag ang ulihi ang Iloilo. Kag isa lang diya ang aton nga oil mill, no. Tapos ang isa ka problema ang pag-acquire siyang makinaryas. Kaya mo actually ang operasyon mga Quezon Province ang ilan niya kag sa Mindanao manual. Hindi naman sarangan siya aton yung mga lokal magpanit. So na mayo kay naka-acquire kami sa India sang dehusker nga nagapamanit up to 2,000 ka nuts kada adlaw. So ginapanitan niya na ginapain namon ang iyang husk kay ginahimo namon kukukwire kag fiber. Ang iya sina nga pinanitan bilog na sa kaglimpyo. Ginabuka na namon sa tunga. Kag tapos, naka-develop kami siyang bularan nga makaproduce sang white meat, no? Tapos ang inang init lang. Kag sa dalom niya may labhang bisan gabi nagainit ina siya. So ma-harvest namon ng mga 2 ka semana. Kung mayo ang init, mga 1 ka semana lang kag tunga. Bilog na siya nga tunga sang niyog, nagapisik na lang na siya. Kag amo na siya ang kupra. Kag ang iya naman nga alukaba, ang shell niya, naka-develop naman kami. Perfect naman ang activated carbon nga nga nagahimo sang uling. May ara kami napulo kabilog na. Nakita perfect na siya. Nami sang iya produkto. Kag subong ni bago lang nagabot ang amon nga ining makinaryas para maghimo kami sang briquettes, no. Pamaagi man sa panikasog sang amon administrador si Ma'am Swilin Pilais. Kag tapos develop na mo ang isa pagid ka parte sina nga aside sang briquettes nagatanom pa kami sang iya binder sina ang gabi. Kag ang gabi nami na siyang alternative sa sa humay bala kag sa mais, no. Kaya ina siya plant and forget na ma-harvest ka na lang dayon kag sa nami na siya kumpirmi ginatubigan bala ang imong lugar, no. Kag pirmi man siya nga ginabahaan. So amo na siya suwong amon nga ginahimo. May mga humayan man kami. Kag may mga kasagingan, gina-intercrop man na namon.
ang area bala mo spacing sina sang lubi 8 metros na siya. So mayari siyang isa ka kompanya nga masulod sa amon nga matanom sang balunggay, moringa wala. The foreign investor ina siya. Ipili na siya ka intercrop pero naga-intercrop kami subong fruit trees kasoy. Mayara man kami sina subong sang sa likod-likod nga parte, may mga rambutan na kami ito subong. Wow. Damo na sa mga produkto. Kag ina nga lugar, makonvert namon na siya sa ulihi sa educational. Yes. Kag hopefully, aside from dito storytelling, makadto na gid dira ang mga kabataan kag maglantaw. Yes. Kami ni Bombo Gisa dapat ang una. Makadto dara Bombo. Isa ka nanging pinakadako nga benepisyo sa sini nga ginumpisahan over 20 years ago na Bombo ayan kung ano ka dako nga palangabian bala ang gindalaya sa mga tawo nga ara didto ang nakabulig sa ilap malikawan nga sa kapigaduhon Bombo ayan may ara sila sang palangabuhian. May isa pa kayo istorya sa inyo. Kabudlay mo lang harvest ang lubi sa iba. Like, dwarf na ha. Hindi mo na naya pagtaklason. Nubo na siya, nagasugod na siya. Tinon, walang gamay. Ang bunga ya sina nagadapat na sa duta. Ay, hindi Pudyuton mo gali. Hapa ka. Hindi ba tinon? Nagamamat lang siya nagaling taas. Pag abot siya sa 25 years, kinanglan may mabulos na kaya hindi na siya 3 generations. Okay. 25 anyos, hindi na namin bunga niya. So pag 20 sugod ka naman tanom. Pag 5 years siya, mamunga na siya. Kagkadasig lang na siya, kadamo lang na siyang iyang amo na siya ang alternative naton sa mais, kag sa ining nagakalbong nga kabukiran, kag more productive na. You know nga, kung may suporta lang na sa gobyerno, damo-damo sa subong sumbakanting mga kadutaan, matamnan sina ari. Ang aton subong nga concentration, hindi lang siya yung mga grains, hindi lang siya yung mga protina, manok, baboy, isda. Fats of the world necessary gina siya kay we will live. We cannot live, mamasakiton kita kung wala kita sang good fats. And eventually, ma-import naman kita. Subong iya ang Indonesia, number 1 sila. Number 2 na lang ta, ginalagas kita sang India. Kag tapos, comes a time nga ang Malaysia, Indonesia, ninong baligya oil sa aton, kay mas kinahanglan nila na. Kadamo-damo sang ginagamitan sang oil. Surfactant, halin sa habon, sa pagwapa, tanan-tanan nga mga nga ginagamit nato, no? Kag aside lang na, kay importante gina siya nga ma-produce kita sa aton nga sarili nga fats. Sa uli, din kita makuha kay ginakulang naman gani ang iba niya mga countries na. Kag hindi naman ta pagbaligyan. So, kinahanglan sugdan ta gini sa mabugtaw na ta sa bunga, kinahanglan matanom gid kita sinang talamnon nga ina. So may prototype na kami dira, kag may example kami, kag we survive and then we can contribute to humanity nga magiging successful kami ara na. Kung sugidan mo kung ubrahon nato ni, naplanuhan nato na, hindi ko pati sa imo. Pero subong niya, ginasugid ko sa inyo, ara na. Ara na. Ara na. Sobra na libo-libo na nga mga kahoy ang nakatindog sa atay kalbo, bumbayan. Yes, nag-umpisa sa hotek pero mensahe sa ni subong tuman katunog Bombo Gisa. Batian mo na di sa Bombo Radyo. Engineer, madamo gid nga salamat sa ini nga istorya nga gin-share mo sa tunga sa mga kalamidad nga ginapatubang naton subong kabay pa matun-an ini sa aton nga mga kabombo. Simple lamang ini adapt a mountain project pero kung ang tanan mag-adapt sang mountain subong pa lang amat-amat na maprotektahan naton nga palibot gikan sa mga malain nga epekto sang mga kalamidad. Nagligad bang ba may di sa meeting mga foresters man sa Iloilo amo man ilang nga mga panawagan luwas sa pag-focus sa aton nga mga flood control projects balikan ta kung ano ka importante bala ang aton nga mga kagulangan sa pagluwas sa aton in time sa mga may amo sini nga mga bagyo kag mga pagbaha. Engineer, thank you so much, Ged. Hopefully we can have that. By the way,
ang bumbayan. Yes, Kung engineer. sa kupon ko na lang ni kay Oo. Board of Directors Yes. ako sang Red Cross. sang Red Cross. Nagapanawagan man ako sa aton nga mga donors nga kung kapabli pa kamo mag-donate sang dugo. God works in very mysterious ways. It is in giving that we receive. As we give abundantly, we receive abundantly. God, Jesus Christ Himself, give His life so that we have all. You will have the eternal life. We have salvation. Kung ikaw, kita maghatag sang aton hamili nga dugo, may ara sina siyang advance nga ihatag sa aton sang aton manugtuga. Surely, tagaan niya kita na sang advance payment through good health. Maayo nga circulatory system, spiritual health, mental health, physical health, and even social health. Yes. Madula inang dissociation, that is the mental illness sang pagpabaya naton kag pabungol-bungol kag ina dako nga sala ina. Kag karon may-ari kita sing kahigayunan nga makahatag sang aton nga serbisyo. Invest in humanity. Invest in blood donation. So, madamo gid nga salamat Yay! kag mayong aga sa tanan. May agas. Liwag na pasalamatan ginaton si Engineer Nilo Hadelesa for sharing this story. Kag siyempre pag inggan man sa aton nga mga kabombo nga makigbayin sa dugong Bombo 2025.